Sleigh bells ring, are you listening? In the lane, snow is glistening. A beautiful sight, we're happy tonight, walking in the winter wonderland. On the way is the bluebird, here to stay is a bluebird. He sings a love songs as we go along, walking in the winter wonderland. In the meadow we can build a snowman, then pretend that he's Parson Brown. He'll say, are you married? You'll say, no man, but you can do the job when you're in town. Later on, we'll conspire as we dream by the fire to praise and pray the plans that we made, walking in a winter wonderland. Build a snowman and pretend that he's Parson Brown. He'll say, are you married? You'll say, no man, you can do the job when you're in town. Later on, we'll conspire as we dream by the fire to face and pray the plans that we made, walking in the winter wonderland. Walking in the winter wonderland. Walking in the winter wonderland. Good morning, Jesus! Ayos ba mga kapatid ang ating opening? Ba naman? Sumaglit lamang ang ating mga kapatid para magkaroon ng Winter Wonderland. Ayan. Oo, nakarating sila doon ng walang visa. Oo, tapos kahit walang flight. May sarili silang airplane. At wala ng quarantine. Naabutan akong magulo ang buhok ko Sorry po. Ayan. Thank you, Lord. It's a beautiful Tuesday morning, mga kapatid. At sa araw na ito, wala muna tayong Chris Talk Tuesday. Sige po mga kapatid Thank you Lord. Okay, sa araw na ito, bago po tayo magsimula, tayo po'y manalangin muna. Lord, salamat po sa napakagandang araw na binigay niyo po sa amin. Salamat at nasikatan muli kami ng araw. At alam ko po na dala-dala ng araw ay punong-puno ng pag-asa sa aming mga Kristiyano. Salamat po Lord sa masarap na pagtulog, maagang paggising, walang sakit ang katawan, malakas, masigla, maunlad, Lord. Salamat po. Sa araw po na ito, hinahandog namin muli sa iyo na kayo po ang pangunahan, na kayo po ang manguna sa amin para po, Lord, ang lahat ng aming iisipin, sasabihin at gagawin ay mga bagay po na magbibigay ng kaluguran sa inyo. Salamat po, Lord. Be with us today, lalong-lalo na po sa Good Morning Jesus na ito at pati sa mga kapatiran po namin na nasa kanya-kanyang mga tahanan na palagi ang pong nag-aabang ng mensahe mo para sa kanila at sa mga kapatid naming nagbabiyahe, Lord. Ingatan mo rin po sila, Panginoon, at samahan hanggang sa sila'y makabalik sa kanya-kanyang mga tahanan. Maraming salamat po. In Jesus' name we pray. Amen. Yan. Salamat sa Diyos. Sa araw po na ito, mga kapatid, alam nyo kahapon, parang madaming nangangailangan.
Oy, sabi pala ni Doc Goodwork, Jam, kakaaliw. Di ba, Doc? Naunahan nila tayo sa Japan, Doc. Nakabalik sila. Japan ba yan? Oh, ang cute daw. Thank you, Lord. Kahapon, marami yung... Teka lang, nagbabasa kasi ako ng ano. 'Di ba? Grabe na yung vision ni Sister Nida Hernandez, oh. Sabi niya, "Glory to God, hope and pray. Good morning, Jesus will get airtime in the television." Why not? Choknat, 'di ba? Kahapon po, marami po ang nag-abang nung ating, lalo na siguro ngayon, nung ating series. At madami daw po ang nangangailangan. Parang ang daming present na mga nanay kahapon. Ang atin pong VOTD ay nasa Psalm 127 verses 1 to 3. "Unless the Lord builds the house, they labor in vain who build it. Unless the Lord guards the city, the watchman stays awake in vain. It is vain for you to rise up early, to sit up late, to eat the bread of sorrows, for so he gives his beloved sleep. Behold, children are a heritage from the Lord. The fruit of the womb is a reward." Kaya thank you, Lord. Okay, kahapon po, pinag-usapan na po natin at nagkaroon na tayo ng konting introduction ng Christian home na kailangan po maisaayos natin dahil tayo po ay nilinis ng Panginoon, tinanggalan ng mga hindi dapat sa ating katauhan. Natural lamang po na pati yung ating sambahayan ay maging ganun din po. Sabi ko nga kahapon, marami ang nakaka-overlook po nito dahil minsan nakukontento tayo na tayo po ay niligtas ng Panginoon at okay naman yung relasyon natin, na-overlook natin na yung sambahayan natin kailangan kasama po natin. At kahapon nga po, na-discuss na po natin kung ano ba dapat ang isang Christian home or Christ-centered home. Kahapon po na ibigay ko that a Christian home, there should be joy in a Christian home. Kasi nga, baka mamaya puro nakasimangot yung mga tao doon. Dapat merong kagalakan. Hindi mo kasi pwedeng sabihin na, nandito si Lord sa bahay namin, tapos nakasimangot. Hindi po pwede yun. Kasi po, there is joy in the presence of the Lord. So if the Lord is present in your home, there should be joy. There will be joy in the house of the Lord. In the presence of the Lord, there's joy forevermore. There will be joy. Yan. Pangalawa po, a Christian home is orderly. Medyo madami po ang rito. Ang nag-ouch-ouch. Ang umaray. Kasi po talaga pong God is a God of order, mga kapatid. Kaya kung halimbawa, sasabihin mo, you are a follower of Christ, ang sabi, God is a God of order. Tapos yung bahay naman natin ay disorder, parang questionable po yun, mga kapatid, ha? Ayusin na po natin. Kung tayo po ay guilty dito na madumi ang bahay, magulo ang bahay, mabaho ang bahay, parang hindi po yata yun maganda. Kasi alam nyo po, filthiness is always associated with evil, mga kapatid. Kaya, ang filthy place is not a suitable place for a Christian. Diba? Kadalasan sinasabi natin, yung mga maduduming bagay, doon po nananahan ng mga masasamang espiritu. So, wag ho tayong papayag na ayos tayo o kaya ang ganda-ganda ng mga bihis po natin pag lumabas tayo ng bahay. Pero kapag pumunta ka sa loob ng bahay, nung lumabas na yun na ang ganda-ganda niya, ang ayos-ayos niya, ang gulo-gulo naman ng bahay. Tapos yung CR, ang dudumi, di ba mga kapatid? So, wag naman po. Unahin po natin yung ating bahay. Okay? At ang pangatlo, itutuloy ko po,
A Christ-centered home should be marked by grace. Ayun. Ang isa pong Christian home should be marked by grace. Dapat po, ang bahay ay isang lugar na po pwedeng magkamali ang mga tao nang hindi nakokondemn. Kaya should be marked by grace. Baka mamaya sa bahay po, kapag merong isang member of the family, mga kapatid, kasama po yung kasambahay natin doon, ha? Kasi sa sa God-fearing, sa Christian home, kasama po doon ang God-fearing servant. Tomorrow po, i-discuss po ng mga kapatiran natin, yung mga brothers, kasama po ni Pastor, yung God-fearing father. Sa Thursday, may God-fearing mother. Kasama po dito ang God-fearing servant. So, kailangan po, ang tahanan natin, a Christian home, is a place where pwede kang magkagawa ng mistake, pero hindi ka mako-condemn. Kasi nga dapat may grasya. Kasi wala naman pong tao na hindi nagkakamali. Kailangan po, kapag ka nagkaroon ng sugat or mga hurts, ang bawat isa na miyembro ng family because of what they have done o yung mga pagkakamali po nila, kailangan yung ointment of grace sa bawat tahanan ay laging available para ipahid doon sa mga sakit, yung mga wounds, yung mga sakit na nakuha nila sa pamamagitan po ng mga pagkakamaling nagagawa. Baka mamaya sa bahay parang daig pa natin ang mga sundalo. 'Di ba? Sa loob ng bahay, hindi pwedeng magkamali. Kaya parang minsan yung mga anak gustong-gusto nang maglaro, hindi pwedeng maglaro. Kasi baka makabasag ka, baka mamaya makaganto ka, yung mga ganon. Parang ako yata yun, ano? Maselan kasi ko eh. Pero wala naman kasi kung anak. Oo, no? So, mga kapatid, wag naman pong sobra-sobrang higpit sa loob ng bahay o sa bahay. At kung magkamali man po ang mga kasambahay natin, dapat po, ang goal natin sa ating sambahayan is love rather than perfection. Yan. Kailangan po i-promote natin ang love rather than perfection. Dahil wala naman pong perfect, mga kapatid. Kahit po mag-practice kayo ng mag-practice, hindi pa rin kayo. Wala pa rin pong perfect, mga kapatid. So dapat, hindi po welcome sa bahay ang hostility, yung judgment, yung sarcasm, di ba? Tapos, dapat po walang mga ganun sa loob ng bahay. Dapat, doon po nagre-retreat ang mga hurting to find comfort, rest, and healing. Baka mamaya si tatay, kaya sa ibang bahay nagpapahinga kasi wala pong makitang kapahingahan sa loob ng ating mga tahanan. Kasi mamaya maingay na si nanay, magulo pa yung mga bata, madumi pa yung bahay. Kahit sino po sigurong tanongin ninyo, ayaw po ng nagpapahinga sa ganong klaseng household. Kaya kailangan po, kung gusto po nating manatili sa tahanan si Mister at wag pong lumabas at maghanap ng kung ano-ano sa labas ng bahay, kailangan po suitable ang ating bahay for rest, comfort, and healing. Sabi nga po rito sa Ephesians 4:32, be kind to one another, tender-hearted, forgiving one another, even as God in Christ forgave you. So, kailangan ang bahay natin marked by grace. Pangalawa po, a Christian home is a place of service. Naku, medyo, mga kapatid ha. Dapat po ang atmosphere dito is tempered and flavored with acts of kindness, respect, humility, and love.
service. Ang sabi niya rito, a place of service. Dapat po, sa loob ng tahanan, kahit ang tatay, ang si Lord ang head, the ultimate head, pero sa loob ng tahanan, susunod ang tatay. Dapat po, kahit na ang tatay ang naghahanap buhay, hindi po pwede yun na pag dumating siya ng bahay, kuha mo akong kape. Tanggalin mo itong sapatos ko. Maghapon na ako nagtrabaho, ipag-ahin mo ko. Ganon. Aba, baka nagkakamali po si mister na asawa po ang kasama niya sa bahay. Hindi po katulong. So dapat clear. Dapat hindi si Inday. Mga kapatid, baka mamaya akala niyo yung misis niyo si Inday. Hindi po, mga kapatid. Kailangan po, yung treatment, meron pong equality dapat when it comes to service. Hindi ho porke yung tatay ang nagtatrabaho sa labas or yung nanay ang nagtatrabaho sa labas, ang pagsisilbihan kung sino lang yung nagtatrabaho sa labas. Alam niyo po, mga kapatid, mga brothers, mga brother husband, if you will only experience what your wife is experiencing for just the whole day lamang po, masasabi niyo po na mag-o-office na lang ako. Ang hirap kaya po ng ginagawa ng mga nanay. Ang daming nag-amen. Marami rin ba nag-amen sa inyo, mga kapatid? Sometimes, bukas daw babawi yung mga asawang lalaki. Hindi po. Sometimes, mukhang active and responsive ang ating mga kasama rito sa bahay ngayon. Hindi po, talaga po minsan, dito po nagkukulang yung mga brother husband. Kasi hindi po nila na-experience yung ginagawa ng kanilang mga asawang babae sa loob ng bahay. Subukan nyo pong maglinis lang ng sala. Tignan ko po kung kakayanin nyo. Tapos, subukan nyo rin pong mag-imis ng pinaglaruan ng mga bata. Ay, naku, nakaka-stress po. Kaya pala, ang stress tolerance ng mga nanay ay mataas kesa sa mga tatay. Dahil sila yung nag-aayos. Kaya nga homemaker ang tawag po sa atin, mga kapatid. Oo nga, yun na nga homemaker ang mga nanay, tapos hindi pa po makatanggap ng compliment sa mga asawang lalaki. Tapos, itry nyo po na pagdating po ninyo, paupuin nyo yung misis nyo, tas kayo pong maghanda ng pagkain nila. Alam nyo, ikatutuwa po nila ng sobra yun. Kasi parang matik yun sa mga asawang babae na sila yung nagsisilbi, sila lahat yun, ganon. Alam nyo, minsan nga po natutuwa ako kay Pastor kasi alam niya na pag nagising po ako, ay pagka konting kaluskos lang nagigising ako. Alam nyo, pagka maaga siyang nagising, lumalabas siya ng kwarto. Doon siya sa baba. Tapos po, minsan, pagka walang Good Morning Jesus, especially pag Wednesday, ganon, pinaghahanda niya ako ng almusal. Pagdating mo doon, sa umaga, mag-breakfast ka na lang kasi nakahanda na. Pero after nun, lalaban na si Inday, maglilinis na si Inday. Pero alam niyo po yung ganon. So, dapat, merong service na, a Christian home is a place of service where alam mo that you serve one another. Yun po serving one another. Hindi lang po ilan ang nagsiserve. Tapos, nalulungkot po ako ngayon na nakikita ang mga kabataan sa mga tahanan. Ako po'y walang anak, pero ako po'y lumaking anak. Kasi, ako po ay marunong ng lahat ng gawaing bahay. Sa totoo nga po, pati gawain ng lalaki ay alam ko. Kasi habang ako'y lumalaki, hindi po pwede sa magulang namin yung naglilinis sila tas kami pahila-hilata. Bawal po yun, mga kapatid. And it pays off. Hindi po pwede, nag-aral din ako. Hindi mo po pwedeng katuwirang nag-aaral ang mga anak mo kaya hindi mo tinuturuan. Alam niyo po ba na at the age of
Parang elementary pa lang po ako, marunong na po ako magluto eh. Tapos, high school pa lang, marunong na po akong maglinis ng bahay. Actually po, ako, assigned sa bahay namin sa pagbubunot. Ever since. Bunot at saka plancha. Si Winnie assigned sa laba. Meron kaming assignment po lahat, mga kapatid. Para kapag kayong anak ninyo ay nag-asawa, hindi po sasabihin ng mga biyenan, kanino bang anak yang napangasawa mo? Bakit walang alam sa bahay? Nakakalungkot po kasi pagka meron po akong sinasabihan ng mga magulang, ang lagi po nilang katwiran sa akin, iba na kasi ang mga bata ngayon, Tari. Iba na ngayon ang panahon. Iba na po ang panahon ngayon, pero ang salita ng Diyos kahit kailan ay hindi nagbabago. So if you are a Christian, mga kapatid, ang principle na dapat pong pinatutupad po natin sa ating mga tahanan ay prinsipyo ng salita ng Diyos na hindi kailanman po magbabago. Magbago man ang panahon, magbago man ang mga bata ngayon, pero ang salita ng Diyos dapat na tinutupad natin sa buhay natin ay hindi nagbabago. Because our God is the same yesterday, today, and forever. Kaya nga po tinagurian nating absolute truth ang Word of God because it is, hindi po siya subject. It is not subject to changes in life. Kaya po magbago man ang mga bagay, ang salita ng Diyos ay hindi nagbabago. Ngayon po kasi, college na yung mga bata, pinagluluto pa, walang problema doon. But do they know how to cook, mga kapatid? At natututunan din po ba nila na pagsilbihan yung mga magulang? Kasi may nakikita po akong mga nanay, matanda na yung mga nanay nila, pinaglalaba pa sila. Mga kapatid, lalo na sa mga kabataan, pagka po kayo naging magulang, sasabihin nyo rin yung ganon. So, kasi what you sow, you reap, mga kapatid. Kaya doon sa mga kabataan ngayon, hindi nyo po makakasama ang magulang ninyo forever. Baka mamaya punong-puno tayo ng guilt and regrets pagka nawala na ang mga magulang natin. Kapag ka ngayon, hindi po natin pinagsilbihan at hindi nyo binigyan ng mga ikalulugod nila o ikasasaya po nila. Aanhin pa ang damo, ang sabi nila pagpatay na ang kabayo. Although hindi naman kabayo yung mga magulang, kasabihan lang po yun. Kapag ka kung kailan hindi na ma-appreciate ng mga parents, tsaka sila ibinibili. Kapag ka uugod-ugod na, tsaka binibili ng gadget. Mga kapatid, bigay nyo na po ngayon. Now na po, baka mamaya kung kailan po hindi na makalakad ang magulang nyo, tsaka nyo sila dadalhin sa ibang bansa. Hindi na po nila na-appreciate. Kahit na ano pang ibigay ninyo sa harapan nila, they cannot appreciate it anymore dahil wala na. Kaya mga kapatid, yung mga magulang, alam ko po, pagmamahal yon ng mga magulang, ayaw nilang mahirapan yung kanilang mga anak. Pero alam nyo po ba na kapag kayo po ay nawala, lalong mahihirapan ng mga anak nyo pag walang alam gawin sa buhay? Totoo mga kapatid. Kaya po, ayusin po natin ang ating tahanan. Hindi po pwede yan. So sabi rito, nag-uumpisa po ang respect, ang kindness, humility, and love inside the house. Ang mga bata na hindi marunong rumispeto sa magulang ay hindi rin po rirespeto sa ibang tao. Bakit kanyo? Magulang na nga po niya yun hindi pa niya marespeto. Yung pa kayang ibang tao na hindi po nila kakilala? Ang mga anak niyo po ba, pag nakasalubong ng may edad sa kanila, nagmamano pa? Ang mga anak niyo po ba, kapag ka nakakita at nakasalubong sila ng mas matanda sa kanila sa labas, nag-greet po ba? Nakakalungkot po yun. Ako'y lungkot na lungkot kapag ka ako'y may nakasalubong na bata na parang dinaanan ka lamang, niho, niha, wala po. Wala ka man lang pong marinig na, good morning po, good evening po.
Huwag niyo pong sabihin na nagbago na ang panahon, mga kapatid. Dahil yan pong mga bagay na yan ay hindi dapat magbago dahil ang tawag po dyan ay GMRC. Nung nag-aaral ako, meron pa po niyan. Ewan ko, tinanggal na yata sa mga schools. Kaya po siguro yung mga bata ngayon walang GMRC. Ang GMRC po para sa mga bagong kabataan lamang ngayon ay good manners and right conduct. Merong mga nagbubuhat na senior, dala-dala ang mga grocery. Nakaupo lang po sila, nagte-text-text, tapos napatingin, nakita yung matanda nagbibitbit, itinuloy ang kanilang pagte-text-text at pag-ML. Mobile Legend. Tapos sasabihin po natin, Kristiyano tayo. Mga kapatid, bubusina po ako mga kapatid ha, pero it's about time mga kapatid na ma-realize po natin yan dahil hindi lang po good manners and right conduct Christian attitude po yun. Kaya if you say you are a Christian, tapos ang mga anak po natin, alam niyo po ba na ang mga anak ay salamin ng mga magulang? Hindi po hahanapin ng ibang tao kung saan nag-aral ang anak mo. Ang laging hinahanap, kanino bang magulang, kanino bang anak yan? Yun po lagi yun. Hindi po sinabing, saan ba nag-aral yan? Wala po yun sa school. Mga kapatid, nag-uumpisa ang acts of kindness, humility, love sa loob ng bahay. Kaya, sabi ka, ayoko na. Maganda pong merong nagre-remind sa atin para mai-improve natin kung ano yung dapat i-improve sa buhay natin. Kasi pagka wala pong nagre-remind sa atin, aakalain natin at iisipin natin na yung mga maling ginagawa natin ay tama. Kasi wala pong nagsasabi sa ating mali yan. So mga kapatid, kung talaga pong mahal natin ang ating mga anak, ituro po natin sa kanila ang tamang pamumuhay. Lalong-lalo na yung naaayon sa salita ng Diyos. Kasi alam niyo po, yan ang isang pwede niyong ipamana sa kanila na hindi na mawawala. Kasi ang mga bata, pag pinamanahan niyo po, kasi sabi nung iba, para sa kanila rin naman ang ginagawa namin. Opo, totoo naman po yun. Para sa kanila po ang ginagawa ninyo. Kaya trabaho po kayo ng trabaho at wala na pong time to attend to your children. Pero alam niyo po ba, isang lugi lang po sa business ng mga anak ninyo sa iniwanan ninyo, pwede pong mawala yan. What will happen pag nawala na po yan? Yun yung part po na nakaligtaan nating ipasa sa ating mga anak. Na kapag kahit mawala man ng lahat, basta nandyan pa rin ng Diyos, ay meron pa rin pag-asa. Pag yun po ang nawala, paano na po ngayon sila? Mas kawawa po mga kapatid. Kaya ngayon pa lamang po, ayusin na po natin ha, yung sa loob ng mga bahay. Sabi po ni Joshua, sa Joshua 24:15, as for me and my house, we will serve the Lord. Baka po kasi, fellowship, hindi nyo kasama yung mga anak nyo. Alam nyo po, you are still the authority inside the house, mga kapatid. Nagi kong naririnig ang mga magulang ngayon na, nihirapan na ako ayaw nila. You're still the authority. Baka mamaya po kasi, simula nung bata sila, hindi mo na-define mabuti sa kanila who is the authority inside the house. Kaya, nung medyo lumaki-laki na sila, kung sagutin kanila, ganun-ganun na lang. At pag sinabi na silang no, no. Ay, nako. Oo, hindi po pwede kasi yun, mga kapatid Yun nga po yung kinalulungkot ko Hindi po pwede yun. Kung ayaw mong sumunod sa alituntunin dito sa bahay ko, hanap ka ng titirhan mo where you can rule and reign on your own. Pero kasi inuumpisahan yan sa pagkabata, mga kapatid. Kung ang nasusunod sa bahay po natin ay mga bata, wala na po yan sa order na inilagay ng Panginoon. Pansin niyo po minsan, sasabihin niyo, bakit ganun ang blessing sa bahay namin? Parang ambun-ambun lang, hindi man lang bumubuhos. God is a God of order.
kapag ka po ang order na ginawa niya sa loob ng bahay ay hindi po nakasunod sa kanyang mga salita, how can God bless something that is not right? Hindi po pwede kasi God is a God of order. Kaya po, ayusin natin. Sa mga anak naman, hindi porke po na kayo ang nagtatrabaho, kayo lang po ang pwedeng masunod. Hindi po pwede yun. Kasi tayo po yung mga anak. Hanggat tayo ay mga anak, meron tayong magulang na kailangang sinusunod at inaalagaan at nirirespeto, mga kapatid. Nirirespeto. Pasaway ang magulang. Wala pong sinabi sa Bible na obey your parents because they are good. Wala rin pong sinabi sa Bible na do not obey your parents if they are bad. Wala po doon. Ang sabi lang po, obey your parents. It is your Christian duty. Alam niyo po ba na pag-honor sa magulang po ay dapat? They deserve it. They do not have to earn it, mga kapatid. Sabi kasi nung iba, kasi ganyan ang nanay ko, ganyan ang tatay ko. It doesn't matter, mga kapatid. They deserve the honor dahil tayo po ay iniluwal nila dito sa mundo at inalagaan. Umabot tayo ng ganitong edad because of them. Tandaan po natin yun. Huwag nating kalimutan yun. Kaya alam nyo, kapag yung mga magulang po ninyo may kinukuha sa mga bahay nyo, sa mga huwag nyo pong karamihan sa atin ganun, di ba? Yung mga magulang natin, minsan merong mga pag pumunta sa bahay, may kinukuha, ganun. Alam nyo po, nakorek din po ako dyan. Kasi, one time, meron ako hinahanap. Pero alam nyo, ang sabi sa akin ni Lord, kahit kuhanin lahat ng magulang mo ang laman ng bahay mo, it doesn't matter. Kasi wala ka sa mundo kung wala sila. Kaya, they deserve the honor. Give them what they deserve, mga kapatid. Ha? Wala po yung ifs and buts. Honor them because they are your parents. Sunod po. Ay, time na uli. Ang bilis ng oras. O paano yan, mga kapatid? Oo. Sa ibang araw ulit, mga kapatid, ha? Oo. Sa ibang araw naman, sila naman daw po, gusto yata nilang bumawi, kaya nagmamadali. Hindi pa ako tapos nagmamadali na. O sige, pwede po ba akong mag ng 5 minutes para matapos na po ito? 2 na lang po ito. A Christian home is a place where spiritual disciplines are practiced. When I say spiritual discipline, mga kapatid, dati po, sasabihin siguro ng mga bata, sister, balik ka naman ng balik nung mga panahon ninyo Sasabihin ng mga bata, I am talking about spiritual disciplines. Kagaya ng sinasabi ko sa inyo, hindi nagbabago ang mga spiritual na bagay. Noong ako po ay maliit, pagdating ng 6:00, dapat nasa bahay ka na. Why? May padasal. Oo. Meron. Tapos, pag tumunog ang kampana ng simbahan sa baryo nyo, kung naglalaro kayo, stop. Stop, mga kapatid. Ang ibig sabihin nun, time na ni Lord yun. Ngayon, nawala na. Noon, hindi ka pwedeng pumasok sa classroom nang hindi ka po nagbabayang magiliw at nagpapanatang makabayan. Ngayon, nakakalungkot. Sa sinihan, pag tumugtog ang ating pambansang awit, nakaupo ang mga tao. Pag tumayo man, galaw ng galaw. Alam nyo ba, natatandaan ko, mga kabataan, alam nyo po nung panahon namin, kapag ka nagbabayang magiliw, hindi ka po pwedeng gumalaw. As in talagang straight, bawal. Kasi iyon ay paggalang sa ating watawat. Ganun ang turo sa amin.
Kaya tignan po ninyo, masama ba yan? Yung sinasabi ko po ba, masama po ba yun? Hindi ba magandang maging ugali po yun? Magandang kaugalian po yun? Na hindi ko alam kung bakit sinabi nila na iba na ang mga iba na nga po kasi wala nang mga ganon. Pero mga kapatid, ang laking tulong po nun sa paghubog sa mga bata na natututunan yung spiritual discipline. Ngayon po ba, do you have a specific time in your household where all of you ay nagpe-pray ng sama-sama o wala na po? Kailangan po maglagay po tayo sa ayaw at sa gusto ng mga bata. Wala naman pong batang may gusto niya. Nung maliit ako, hindi ko rin gusto. Pero nakaluhod ako doon. Kahit na po ano ang immediate na kailangan mong gawin. O kaya naglalaro ka, tinawag ka, ay naku, hindi po pwedeng hindi. Lumuhod ka dyan, magdasal ka. Ganun po noon. Kaya naman po, lumaki tayo, nakilala ang Diyos. Ngayon, you can still impose that, mga kapatid. Huwag po puro ano sa mga bata, yung, anong tawag dun? Yung bigay lang ng bigay? Pasunod ng pasunod sa mga bata. Tapos pagtanda natin, sasabihin natin, hindi na naging maligaya yung pagtanda natin kasi yung mga bata, hindi mo na makontrol. Kasi bata pa po, sila na nasusunod eh. So yung spiritual discipline, baka mamaya yung mga anak natin hindi alam kung saan hanapin ang Matthew sa Bible. Tapos sasabihin natin, Christian tayo. Baka mamaya po, hindi nila kilala kung sino si Joshua, kung sino si David. Sino yun? Yung ba yung nanliligaw kay ate? Sasabihin ng mga bata. Tapos sasabihin natin, ours is a Christian home and we are Christians. So, isip-isip din po, mga kapatid. Ano po? At ang panghuli po, a Christian home is based on God's purposes for every member of the household. Dapat po, ito po ay lugar na kung saan ang ating mga goals sa buhay ay founded by the Word, founded on the Word of God. Kailangan walang mga desires and goals ang mga kasamahan natin sa bahay nang nalilihis sa kung ano ang kalooban ng Diyos para sa Kanya. Bata pa lang po, ituro na natin sila na alamin ang kalooban ng Diyos sa buhay nila para po hindi sila nagde-desire ng kung ano-ano at hindi po sila napupunta kung saan-saan kakahanap kung ano ba talaga ang parte niya sa mundong ito. Dapat po, bata pa lang, i-define na natin sa kanila kung sino sila kay Kristo. Para ang lahat po ng kanilang mga dreams, yung mga goals at ang kaligayahan nila ay sa Diyos nila hahanapin. Ipaalam po natin sa kanila na sa Diyos lang po nila yun matatagpuan, kaya sa Diyos po nila hanapin para po hindi sila maligaw ng landas. Ang totoo po, ang mga batang naliligaw ng landas ay hanap ng hanap. Kaya nga naliligaw kasi hanap ng hanap. Pero kapag alam na po nila kaagad kung ano ang dapat na daan na tuntunin nila, hindi na sila maliligaw. Maski ikaw, makakampante ka na makakarating sila kung saan sila gustong ilagay ng Diyos dahil bata pa lang, nakadefine na sa kanila na ang Diyos ay may purpose sa kanila. Yun ang dapat nilang hanapin at yun ang dapat nilang sundin para iwas din po kayo ng sakit sa ulo, mga kapatid. So ayun na po ang katapusan ng aking introduction or characteristic. Actually, meron pa. Kung meron pa pong mga pagkakataon sa ibang araw, itutuloy natin. But for tomorrow, abangan nyo po, mga kapatid. Bukas po ay hindi tayo Bible study, ha? Pinapaalala ko lang, baka may mag-text na naman po sa gabi at sabihin nila, sister, wala po ba tayong Bible study? Bukas po, same time tayo. Dahil po sa ating 12 blissful days of Christmas. So mga kapatid, tomorrow, abangan po ninyo, ano ba talaga ang mga God-fearing father? Kaya, thank you Lord for this day. Okay, bilisan na natin. Sa ating mga birthday sa araw na ito, bago po ang mga birthday, kami po ay nakikiramay sa pamilya po ni Sister Neva Lalog ng ating Lipa Outreach. Sister Neva Lalog Cortez.
Opo, isa po siya sa mga Lalog sisters. Ang kanya pong brother husband na si Brother Mario ay nakay Lord na po. Kaya ang buong Comfy po, Sister Neva, ay nakikiramay sa buong angkan. Pero alam ko naman po na kayo ay merong salita ng Diyos. At alam ko po, masakit sa oras na ito, but there is comfort na natatanggap natin dahil tayo po ay may Espiritu ng Diyos. Ano po? Thank you, Lord. Para naman po sa ating mga may birthday sa araw na ito, Sister Lita Lucero ng ating Santa Rosa Prayer Group na ngayon ay nasa Canada. Canada, di ba, si Sister Lita? Oo, pero si Sister Lita Lucero ay nasa Canada. Oo, Padre Garcia tapos Santa Rosa siya nag-prayer group. Oo. Ngayon ay nasa Canada. Sister Lita, nandito na siya? Umuwi na Sister Lita. Okay. Happy birthday po. Ayan, Brother Javin Rai Angel Manggao. Apo ni Sister Rita Manggao. At ngayon ay birthday din ng kapatid ni Sister Jess Kao na si Sister Irish Dalangin. Dalangin pa ba siya? Mendiola. Okay. Irish Dalangin Mendiola. Happy birthday sa inyong lahat mga kapatid at kakantahan ko na lamang po kayo. Happy birthday to you. Happy birthday mga kapatid. And we only have, bakit 12 days pa rin? Kahapon 11 na lang. Okay. Nagkamali ako. 12 blissful days of Christmas pala yung kanina. And we only have 10 days before Christmas. 10 araw na lang. Pasko na mga kapatid. Nagpapasalamat po kami lahat ng mga manggagawa dito sa mga kapatiran po natin na nagpapadala ng inyong mga regalo. From the bottom of our hearts po, we thank all of you. And God bless you even more, mga kapatid. Thank you, Lord. Para po sa ating memory verse of the week, ito po ay scriptural song at ito rin po ay ang ating VOTD. Ang sabi po dito ay, katahin natin sa, ang version na ito ay good news, hindi ba? If the Lord does not build the house, the work of the builder is useless. If the Lord does not protect the city, taas pala, that's no good for the sentries to stand guard. Taas. It is useless to work so hard for a living, getting up early and going to bed late, for the Lord provides for those He loves while they are asleep. Ayan, mga kapatid, thank you, Lord. Konting oras na lang. Meron po tayong isang since it's Chris Talk Tuesday, kahit na hindi naman full, alam nyo, lagi ko kasing kinukulit si Shane dun sa love offering ni Waljun. Kaso nahihirapan siyang i-memorize yung awitin ni Minister Jeff. Kaya eto na lang po ang kanyang ipinadala. Alam nyo, itong bata na to ay nakakatuwa po. Ito po yung sinasabi ko sa inyo na sa murang edad pa lamang po, turuan na po natin sila ng mga spiritual na bagay. Mga bagay na nagbibigay kaluguran sa Panginoon. Kaya hindi nyo po pwedeng sasabihin na baby pa ang anak ninyo kasi tignan nyo po itong si Waljun. Good morning, everyone, and good morning, brothers and sisters. My name is David Isaac Oseniosa, or Brother Waljun, and today I will recite Bible verses and sing songs to the Lord. Isaiah chapter 9 verse 6. For to us a child is born, to us a son is given, and the government will be on his shoulders, and he will be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. Isaiah chapter 7 verse 14. Therefore, the Lord Himself will give you a sign. The virgin will conceive and give birth to a son, and will call him Emmanuel. God is with us.
Praise the Lord, hallelujah. Glory to God, amen. Praise the Lord, hallelujah. Glory to God, amen. Jehovah Jireh, my provider. Jehovah Rapha, my healer. Jehovah Shalom, my peace. Jehovah Elyon, the Most High God. Our help is in the name of the Lord who made heaven and earth. Our help is in the name of the Lord who made heaven and earth. I love you, Jesus. I love you, Jesus. I love you, Jesus, with all my heart. Maligayang Pasko sa iyong lahat. Maligayang Pasko sa iyong lahat. Ano mang ang iyong lahi, puti ka man o kaya manggi, nagdiriwang sa araw ng Pasko, sa araw ng Pasko. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Merry Christmas, Comfy family. Thank you, Lord. Ah. Oh, di ba mga kapatid? Hindi pa po yan marunong magbasa. Pero kung magkabisa siya ng scripture, isang buong chapter, pag minemorize po niya, di ba? Credits to the parents also. Dahil ang mga magulang ay nasa Panginoon. Yun po talaga ang sasabihin mo na Christian talaga. 'Di ba? Pinapasa sa anak ang kanilang mga natututunan. At siya po ay nangaroling na. Kailangan daw tumatanggap daw po si Waljun ng mga GCash na padala. Thank you, Lord, Waljun. Salamat din, Sister Shane and Brother Wally. Thank you, Lord. Okay. Now it's time for our new song of the week. Ngayong Pasko, wala mang kulay ang Pasko sa puso mo. Huwag mong hayaang mawala ang ngiti sa labi mo. Wala mang kulay ang Pasko sa puso mo. Huwag mong hayaang mawalang saya sa buhay mo. Pagkat si Kristo ang galak sa puso mo, kaya't umawit ka ngayong Pasko. Wala bang kulay ang Pasko sa puso mo? Huwag mong hayaan mawala ang ngiti sa labi mo. Wala mang kulay ang Pasko sa puso mo. Huwag mong hayaan mawala ang saya sa buhay mo. Pagkat si Kristo ang galak sa puso mo, kaya't umawit ka ngayong Pasko. Wala mang kulay ang Pasko sa puso mo.
Huwag mong hayaang mawala ang ngiti sa labi mo. Wala bang kulay ang Pasko sa puso mo? Huwag kang magtatanong, paano na kaya ito? Pagkat si Kristo ang galak sa puso mo, kaya't umawit ka ngayong Pasko. Kawikaan 17:22. Ganito po ang ating mapapakinggan. Ang taong masayahin, humahaba ang buhay. Taong malungkutin, unti-unting namamatay. Taong masayahin, humahaba ang buhay. Taong malungkutin, unti-unting namamatay. Pagkat si Kristo ang galak sa puso mo, kaya't umawit ka ngayong Pasko. Wala mang kulay ang Pasko sa puso mo. Huwag mong hayaang mawala ang ngiti sa labi mo. Wala mang kulay ang Pasko sa puso mo. Huwag mong hayaang mawala ang saya sa buhay mo. Huwag mong hayaang mawala ang ngiti sa labi mo. Huwag kang magtatanong, paano na kaya ito? Ngayong Pasko, ngayong Pasko, ngayong Pasko, ngayong Pasko, ngayong Pasko, ngayong Pasko, ngayong Pasko. Huwag hayaang mawala ang ngiti sa labi mo. Kahit na hindi Pasko, mga kapatid, kailangan everyday, huwag mong hayaang mawala ang ngiti sa labi mo. Kasi dadalhin ka nito sa malalayong lugar ng ngiti sa labi, mga kapatid. Ayan. At ngayon naman po, para po sa ating 12 blissful days of Christmas, sa araw po na ito, ang maghahandog sa atin ay ang ating Bulacan Outreach at ang kanilang theme ay Praise. Panoorin po natin. Tayo ay magpuri, bigyang luwalhati ang tunay na hari. Pagkat sa kanyang pag-ibig, na di nagmamaliw ay mananatili. Kay magdaan, maghandog, makalay, kalot at nato anumang bagay. Sa Pasko na ito, kay tagal hinintay, iwan ito ay pagmamahal. Lahat tayo ay magpuri, bigyang luwalhati ang tunay na hari. Pagkat sa kanyang pag-ibig, na di nagmamaliw ay mananatili. Kay maglaan, maghandog, magalay, kalot at nato anumang bagay. Sa Pasko na ito, kay tagal hinintay, iwan ito ay pagmamahal. Panibago
luwalhati ang tunay na hari. Pagkat sa kanyang pag-ibig na di nagmamaliw ay mananatili. Ika'y maglaan, maghandog, magalay, Ligado't akinado, anumang bagay. Sa Pasko na ito kay tagalinitay, iwan ito ay pagmamahal. Sila'y pinangalan upang tayo'y magsaya. Tubos din ang ating sala, panibagong buhay na. Siya'y pinadala upang tayo ay magsaya. Tubusin ang ating sala, panibagong buhay na. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la. Magbigay, maglaan, maghandog, mag-alay, ng legal at legal, anumang bagay. Pasko na ito, may nagkalilintay, at iwan ito ay pagmamahalan. Iwan ito ay pagbibigayan. Maligayang Pasko po sa ating lahat, mga kapatid. Sa umaga pong ito, ipinaparating po nating lahat ang papuri at pasasalamat sa ating Panginoon. Nais ko pong ibahagi sa atin sa araw na ito ay ang isa pong mensahe ng Kapaskuhan. At iyan po ay walang iba kundi ang pagpupuri sa Diyos na siya po nating pag-aaralan sa ngayon. Dito po sa Luke 2 verse 13 hanggang 14, biglang lumitaw kasama ng anghel ang isang malaking hukbo ng mga anghel sa kalangitan. Sila'y nagpupuri sa Diyos at umaawit. Papuri sa Diyos sa kaitaasan at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Dito sa mga talata pong ating binasa, mga kapatid, ang historical background po dito ay nababalot po ng kadiliman ng buong mundo. Alam po naman natin, pagka nababalot ng kadiliman, ano po ang makikita natin diyan? Talaga pong napakadilim. Ngunit dahil po sa pag-ibig ng Diyos, ang kapanganakan ng ating Panginoong Jesucristo ang nagdulot ng malaking kagalakan sa puso ng kanyang mga hinirang. At iyan po ay sa mga sumasampalataya sa Kanya. At yan po ay walang iba kundi tayo. At sa pag-announce po ng kapanganakan ng ating Panginoong Jesucristo, lumitaw ang anghel at umaawit ng papuri sa Diyos. At muli, ano nga ba ang papuri? Sabi po, ang papuri ay ang pagkilala o pagbati na nauukol sa isang tao, lugar, at mga pangyayari na sinasambit ng ating mga labi. Di po ba? Kaya nga, kung maalaala po natin, pagka nababanggit yung pangalan natin, di po ba, tuwan-tuwa po tayo. Mas lalo na po yung ating Panginoon. Sabi dito, pagdating naman po sa Diyos, ang lahat ng papuri ay nauukol sa Panginoon. Dito nga po sa pahayag, Kabanatang 4, talata pong 11, sabi po dito, karapat-dapat po kayo, Panginoong naming Diyos, na tumanggap ng parangal, papuri, at kapangyarihan dahil kayo ang lumikha ng lahat ng bagay. At ginawa ninyo ang mga ito ayon sa kagustuhan. Nakita po natin dito sa mga talatang ito na ang karapat-dapat lamang na tumanggap ng papuri ay wala pong iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. At sa ating pong pagpupuri sa Diyos, tandaan po natin ang dalawang bagay. Una, sabi po dito, pinupuri natin ang Diyos dahil siya ay Diyos. Siya po yung ating Diyos na lumikha ng langit at lupa. Siya po yung ating Diyos na nagbibigay sa atin ng lahat-lahat ng ating tinatanggap ngayon. Pangalawa po, pinapupurihan natin ang Diyos dahil sa Kanyang mga gawa. Bakit po? Saan ho natin makikita yan? Dito nga po sa John 3:16, kung atin pong mababasa diyan, sabi po doon ay gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang Kanyang bugtong na anak upang ang sumampalatay sa Kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang
hanggan. At ang sabi nga po dito, ipinadala ang kanyang kaisa-isang anak upang tubusin tayo sa ating mga pagkakasala. At dahil sa kanyang kamatayan sa krus, tayo ay nagkaroon ng kaligtasan. Iyan po yung katotohanan. Kaya mga kapatid, ngayong Kapaskuhang ito, iyan po yung pinaparating sa atin ng panahon. At sa Paskong ito po na 2020, tandaan po natin na ang Pasko po ay hindi po nagbabago. Sabi diyan, ang Pasko ay pag-alala natin sa kapanganakan ng ating Panginoong Jesucristo. At ito po ang pinaka-asam-asam ng mga tao dahil ito ang araw na natupad ang pahayag ng Biblia. Kung atin hong matatandaan doon sa Isaiah 9 verse 6, sabi po diyan, sapagkat isinilang ang isang sanggol na lalaki para sa atin, ibibigay sa kanya ang pamamahala at siya ay tatawaging kahangahangang tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, ang prinsipe ng kapayapaan. Kaya mga kapatid, kung titingnan ho natin sa panahon ngayon, hindi naman po lingid sa atin. Ano po yung pangyayari ngayon? May COVID. Pero sa atin ng mga mananampalataya mga kapatid, hindi po dahilan ang nagkaroon ng pandemic, hindi dahilan yung walang trabaho para hindi tayo ay magsaya. Sapagkat ang sabi nga po dito, ipinadala ang ating Panginoong Hesus para tayo ay magsaya. At ang araw po ng Pasko ay nagbibigay ng pag-asa sa gitna ng kadiliman. Nagbigay ng kagalakan at kapayapaan sa puso ng mga tao. Hindi po ba kung mapapansin natin mga kapatid, di ba pagdating na po ng Ber, pag napakinggan na po natin yung mga awiting pamasko, di ba parang kakaiba yung ating nararamdaman? Parang kakaiba talaga. Alam niyo kung bakit? Ang ibig pong sabihin niyan, nagpapahiwatig ng ang ating Panginoon ay dapat nating purihin. Ang Pasko ay papuri sa Diyos at ang mga awiting pamasko ay naghihikayat sa atin upang maitaas natin ang papuri. Hindi lamang binibigas po ito ng ating mga labi, kundi ito po ay may mga kalakip na mga tono at himig. Kaya nga ho, kung mapapansin natin ngayon mga kapatid, diba, may mga awitin na po tayo. At kung mapapansin natin yung mga awitin natin, yan po ay nagbibigay ng luwalhati sa Panginoon. At kung babalikan niya po natin dito sa verse 13 to 14, biglang lumitaw kasama ng anghel ang isang malaking hukbo ng mga anghel sa kalangitan. Sila'y nagpupuri at umaawit sa Diyos. Papuri sa Diyos sa kaitaasan at sa lupay, kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Kaya nga po tayo ay meron po tayong mga awitin na pamasko na naghihikayat sa atin upang ating mapapurihan ang ating Panginoon. Yan, sa buhay po natin ngayon mga kapatid, sabi nga, papurihan lagi natin ang Panginoon sa bawat area ng ating buhay, lalo na po ngayong Kapaskuhan. Tingnan po natin yung mensahe ng isang awitin na pamasko. Sing glory to the newborn King, peace on earth and mercy mild, God and sinners reconciled. Joyful all ye nations rise, join the triumph of the sky, with angelic hosts proclaim, Christ is born in Bethlehem. Hark the herald angels sing, glory to the newborn King. Yan. Pag sinabing hark, ano nga po bang ibig sabihin yan? Pag sinabi nating hark, listen up, an order to pay attention and listen carefully. At pag sinabi po nating hark, sa Tagalog nga po ay makinig, pakinggan, at ang panawagan ng ating Panginoon. Heart also means to look back, means to go back to or remember something from the past. Pag sinabi pong heart, alalahanin natin ang nangyari sa nakaraan na nagdudulot sa atin ng kaligtasan sa pag-alala sa kapanganakan ng ating Panginoong Hesukristo. Ang Diyos po ay galak na galak kapag siya ay ating pinapapurihan
ang Diyos po at nais niya na tayo'y makarinig nais niya tayong makaniig sa pamamagitan ng ating pagbibigay ng papuri sa Diyos. Kaya ngayong Kapaskuhan mga kapatid, punuin po natin ng papuri ang season na ito. Ang Pasko ay pagbibigay ng papuri sa Diyos sa pamamagitan ng mga awitin. Ang Pasko ay sumapit, tayo ay mangagsiawit ng magagandang himig dahil sa Diyos ay pag-ibig. Bakit po tayo awit? Sabi niya dito, dahil ang Diyos ay pag-ibig. At sa ating pag-awit ng mga papuri sa Diyos, alalahanin po natin ang katapatan ng Diyos. Tinupad niya ang kanyang pangako sa atin sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Kaya nga, yung po nga pong awitin pa dito, sa araw ng Pasko, iwaksi ang lumbay, tayo ay magsayang walang humpay. Ihanda ang lahat ng may sigla at liksi, darating ang araw ng Pasko kasi siya'y pinadala upang tayo ay magsaya, tubusin ang ating sala, panibagong buhay na. Sa 2 Corinthians 5:17, kaya't ang sino mang nakipag-isa kay Kristo, isa ng bagong nilalang, wala na ang dating pagkatao, at siya ay bago na. At dahil po ang Kapaskuhang ito ay pinakatema po ay papuri sa Diyos, ang ating po mga kapatiran na galing po sa Bulacan, sila po ay magbibigay ng mga pag-awit, pagsayaw at pagtugtog. The fireplace is burning bright, shining all on me. I see the presents underneath the good old Christmas tree. And I wait all night till Santa comes to wake me from my dreams. Oh, why is that Christmas to me? I see the children play outside like angels in the snow, when Mom and Daddy share a kiss under the mistletoe. And we'll cherish all these simple things wherever we may be. Oh, why? 'Cause that's Christmas to me. I got this Christmas song in my heart. I got the candles glowing in the dark, hanging on the stockings by the Christmas tree. Oh, why? That's Christmas to me. Oh, why? That's Christmas to me. I listen for the thud of reindeer walking on the roof as I fall asleep to lullabies. The morning is coming soon. The only gift I ever need is the joy of family. Oh, why? That's Christmas to me. I got this Christmas song in my heart. I got the candles glowing in the dark, hanging all the stockings by the Christmas tree. Oh, why? 'Cause that's Christmas to me. Oh, why? 'Cause that's Christmas to me. Oh, the joy that fills our heart and makes us sing. Oh, why? 'Cause that's Christmas to me. I've got this Christmas song in my heart.
I got the candles glowing in the dark. And then for years to come we'll always know one thing. That's a love that Christmas can bring. Oh, why? 'Cause that's Christmas to me.
Son of God, in the season of Christmas, give thanks to Jesus Christ, for He gave us a new life and fills it with delight. Let us share with everyone the goodness of this season, 'cause Jesus is born for us. 'Cause Jesus is born for us. You've conquered the death on the cross. You died for our sins. You left yourself way up high. You rose again, went up to heaven. Let us sing for the glory of the King. Let us sing for the risen King. We glorify the Lord with music and hymn, worship and praise are due to Him. Let us sing for the glory of the King. Let us sing for the glory of the risen King. Let us sing for the glory of the King. Let us sing for the glory of the risen King. Let us sing for the glory of the King.
ay pagpupuri. Maligayang Pasko sa ating lahat. Ang Pasko ay pagpupuri. Maligayang Pasko sa ating lahat. From Ignacio Family. Ang Pasko ay pagpupuri. Maligayang Pasko sa inyong lahat. Amen. Ay pagpupuri. Maligayang Pasko sa ating lahat. Ang Pasko ay pagpupuri. Pasko ay pagpupuri. Maligayang Pasko sa ating lahat. Ang Pasko ay pagpupuri. Maligayang Pasko sa ating lahat. Thank you, Lord! Ang Pasko ay pagpupuri. Maligayang Pasko sa ating lahat. Ang Pasko ay pagpupuri. Maligayang Pasko sa ating lahat. Pasko ay pagpupuri. Maligayang Pasko sa ating lahat. Pasko ay pagpupuri. Maligayang Pasko sa ating lahat. Maligayang Pasko. Friendly family. Ang Pasko ay pagpupuri. Merry Christmas! Panginoon, kami po ay nagpapasalamat sa kabuuan po na naganap, nagawain po, Panginoon, ng Bulacan Outreach. At alam po namin, Lord, na marami man ang pinagdaan ng pagsubok ng taong ito. Sa pagsapit po ng bagong taon, ay pagpapala po ang dadaloy sa bawat isa. At lahat po, Panginoon, na heart desire ng bawat isa, alam po namin, Lord, na inyo pong ipagkakaloob. At salamat po sa kaganapan na alam po namin, Lord, na wala pong ibang naluwalhati kundi ang inyong pangalan lamang. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Merry Christmas. Ngayong Pasko, wala mang kulay ang Pasko sa puso mo. Huwag mong hayaan mawala ang ngiti sa labi mo. Wala mang kulay ang Pasko sa puso mo. Huwag mong hayaang mawalang saya sa buhay mo. Pagkat si Kristo ang galak sa puso mo, kaya't umawit ka ngayong Pasko. Wala bang kulay ang Pasko sa puso mo? Huwag mong hayaan mawala ang ngiti sa labi mo. Wala mang kulay ang Pasko sa puso mo. Huwag mong hayaan mawala ang saya sa buhay mo. Pagkat si Kristo ang galak sa puso mo, kaya't umawit ka ngayong Pasko. Wala mang kulay ang Pasko sa puso mo. Huwag mong hayaang mawala ang ngiti sa labi mo. Wala mang kulay ang Pasko sa puso mo. Huwag kang magtatanong, paano na kaya ito? Pagkat si Kristo ang galak sa puso mo, kaya't umawit ka ngayong Pasko. Kawikaan 17:22. Ganito po ang ating mapapakinggan. Ang taong masayahin, humahaba ang buhay. Taong malungkutin, unti-unting namamatay. Taong masayahin, humahaba ang buhay. Taong malungkutin,
unti-unting namamatay. Pagkat si Kristo ang galak sa puso mo, kaya't umawit ka ngayong Pasko. Wala mang kulay ang Pasko sa puso mo, huwag mong hayaang mawala ang ngiti sa labi mo. Wala mang kulay ang Pasko sa puso mo, huwag mong hayaang mawala ang saya sa buhay mo. Huwag mong hayaang mawala ang ngiti sa labi mo. Huwag kang magtatanong, paano na kaya ito? Ngayong Pasko, ngayong Pasko, ngayong Pasko, ngayong Pasko, ngayong Pasko, ngayong Pasko, ngayong Pasko.